medyo mahaba yun kanina. Pero Pwede ako magtanong tungkol kasi kaibigan mo si Amy Marcos. Kasi palagi ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa dalawa ninyo. Yung nagpunta ka sa Villamor Airways, natanong mo ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok eh. Tapos yung si Alpotera nakapasok. Yun lang ang tanong ko. Kasi kaibigan mo siya. Diba kung hindi ko siya- kaibigan mo siya, nandoon siya sa'yo? Wait ma'am, sandali ha. Kasi may Hindi ko na kasi maalala ma'am. Tingnan ko lang yung chat namin ma'am. Kung nag-ausap kami nung araw na. Okay, so ayan po ang matinding tanong ng isang netizen doon sa The Hague, no, na isang OFW Pilipina na nagtanong tungkol diyan sa mga alpotera na yan. So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, itong latest update na ambush interview ni VP Sara doon sa The Hague, no? At yan po ang ating i-react kasi matindi po yung mga tanong patungkol diyan, no? At sinagot rin ni VP Sara ang some of the issues patungkol doon sa latest na balita sa COA, okay? At anong masasabi niya sa mga kritisismo laban sa kanya, especially itong House of Representatives, no? At yan, sinagot yan ni VP Sara at marami pang mga questions na abangan natin, okay? Ito, latest ito ha, galing kay Alvin and Tourism. Okay, maraming salamat sa laging pag-update ninyo patungkol sa kalagayan po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So guys, bago ang lahat, bago natin ito pakikinggan, itong latest statement and interview ni VP Sara, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Okay, so, by the way, itong ambush interview ni VP Sara dyan sa The Hague, ay naisagot rin niya ang patungkol sa issue ni Chavit Singson. Nung interview ni Chavit Singson na nung tinanong po itong si Chavit na susuporta ba siya ni VP Sara sa this coming 2028 election. At yan po sinabi ni Chavit na susuporta siya kay VP Sara. Okay? So sinagot ni VP Sara, nag-react siya, nag-comment siya patungkol dyan. Okay? So eto, panoorin natin ng buo itong interview po ni VP Sara at magre-react tayo. Okay, pasok! VP, may tanong po. Congratulations for the Office of the Vice President for receiving an unmodified statement from opinion from COAB, for 3 straight years under your leadership. What's your opinion with respect to this? Well, it shows no, the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Sa totoo lang, no, ang dami pong mapapahiya dito na naglabas na naman ang COA ng report na talagang ang opisina po ng Vice Presidente ng Pilipinas ay malinis. Kayong mga taga House of Representatives, nga na naman kayo. Nga na naman. Vice President,
Ano po yung reaction ninyo or what does it mean when you told your spokesperson of the Office of the Vice President, Attorney Ruth Castelo. Ruth Castelo, Oo. yeah, that she will not be the attack dog of the Office of the Vice President? Itong spokesperson ng Office of the Vice President, nabanggit dito sa question ni Alvin na siya ba ay attack dog? Bakit nasabi niya yan? Kasi yung Malacanang, iba itong Office of the Vice President hindi po sila nag-hire ng spokesperson para gagawin na attack dog. Kagaya nitong si Claire Castro. Yan ang kaibahan. Dito, in-explain ni VP Sara na kumuha kami ng spokesperson sa opisina ng Vice Presidente para sagutin ang mga positive na nangyari sa mga events ng Vice Presidente at ang opisina ng Vice Presidente. Mga positive and good news sa kanilang opisina. Hindi kagaya ng Malacanang, na kumuha ng attorney na vlogger yung ugali na palingkera na taga-attack ng mga Duterte. Walang magawa, kundi hanap ng butas, siraan ang mga Duterte, no? Na dahil dito bumaba ang rating ng bangag. So dito, pinatunayan po ni VP Sara na yung spokesperson po namin, hindi po yan attack dog, kundi sasagot sa mga good news na mangyayari po ng ginawa ng Vice Presidente at yung opisina nila. Okay? Ito yung paliwanag. What's the motivation behind this? Because her job is for the institution, is for the Office of the Vice President. No, it's not political. It's not for me. So that is why she will only. Meaning to say, itong spokesperson na kinuha ni VP Sara, hindi po ito sasagot sa mga tanong patungkol po sa political. Okay? Yung mga political issues, hindi yan sasagutin. Si VP Sara na ang sasagot. Okay? Ngayon ko lang na-realize noong nag-trending ang panawagan ng taong bayan na itong si Rowena Guanzon, baka pwede mong gawin na spokesperson ng Office of the Vice President. Sinabi lang ni VP Sara na na-appreciate niya ang pagtanggol ni Rowena Guanzon sa kanya. Pero hindi pa napag-usapan namin kung maglalagay ba kami ng spokesperson. Ngayon ko lang na-realize na sa tingin ko this is my own reaction, my own opinion. Hindi niya kinuha itong si Rowena Guanzon as a spokesperson. Kasi po, alam naman natin kung gaano kainit ang bibig nitong si Rowena Guanzon. Di ba? Si Rowena Guanzon ay sobrang prangka na pagkatao, which is good. Pero because Rowena Guanzon is very passionate sa mga ginagawa ng pagbabantay, okay? Ganito na lang. Itong si Rowena Guanzon, very passionate sa pagbabantay sa mga kabalastugan ng ginagawa ng gobyernong ito. Hindi pwede na si Rowena Guanzon ang gawing spokesperson kasi mapupolitika baka lalong uminit ang administrasyon at lalong uminit ang issue ng politika kung si Rowena Guanzon ang gagawing spokesperson. Siyempre, itong si VP Sara, kapag kukuha siya ng spokesperson, alam ko ang mga Duterte as much as possible, hindi nila
hindi nila kokontrolin kung anong sasabihin nitong mga spokesperson nila. Hahayaan nila yan sa kanilang trabaho. Oh. So kung kukunin nila itong si Rowena Guanzon, syempre hahayaan yan ni VP Sara. Oh. So talagang iinit ang politika. So hindi maganda na mas lalo pang mag-away-away ang mga Pilipino dahil lang sa away politika. So it's a good move na wala na rin nila, hindi na rin nila kinuha ito si Rowena Guanzon. Okay? It's very clear. Kumuha sila ng spokesperson, ito si VP Sara, para sagutin ang mga issues na, real issues pertaining to the events and mga ginagawa ng opisina nila. Okay? Bring good news, accomplishments, and announcements of the office of the Vice President. Not the other woman. Sino po? Nag-a-atake sa inyo. No, we do not want to, Di ba si Castro ang pinatuntungkulan doon sa nag-follow up question? Hindi kagaya ng isang babae doon sa Malacanang na attack dog. As VP Sara, no. besmirch the reputation of our office. I know this question has been asked many times. Yung impeachment na nakahang pa rin sa'yo, how are you going to address the allegations of, for example, fictitious names as beneficiaries of the fund? Ito sinagot niya itong mga issues niya patungkol po dito sa confidential funds. It can be very well addressed during trial. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses VP Sara is very confident patungkol dyan. that they will present during trial. But let me just say this, I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with the fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard some of intelligence people who work in intelligence say that aliases are often used in intelligence operations. So, yeah. So it can be deduced that the fictitious names are not real names but aliases. That can be discussed during the trial, ma'am. I do not want to elaborate on intelligence operations. We have an intelligence... Di ba? Ganyan ka-reserve. Ganyan ka-reserve ang information ni VP Sara patungkol dyan. Okay? Because that is a very delicate matter. Unang-una, hindi pwedeng sabihin yan ngayon dyan dahil masira ang kanilang strategy pagdating doon sa impeachment trial. Pangalawa, we are talking here of confidential funds, intelligence funds, no? Mag-iingat po tayo dito na mayroon tayong mabanggit na mga pangalan, ganyan, kasi ang tinitira dito, mga kalaban ng gobyerno. Gumamit tayo ng mga aliases dito sa mga ginamit na mga intelligence people para protektahan ang kanilang pangalan na buhay nila, no? Na hindi sila balikan sa mga kalaban ng gobyerno na sinumbong nila. Okay? That's why reserve talaga yung mga answers ni VP Sara dito. Expert on our side, two actually, who will be our resource persons. So let us wait for the trial, and as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment.
regarding naman po sa case ng inyong aba. So, yung defense team po, si Attorney Kaufman, he seeks to present po yung Senate findings ng committee po or ng panel po ni Senator Jaime Marcos. So, napag-usapan po ba ninyo yun ni Senator Marcos nung magkasama po kayo sa Malaysia? Tsaka, sa tingin po ninyo, ano po ba magiging epekto nitong paggamit ng, kung papayagan kung magamit itong panel report dun sa ICC case? I've not discussed the findings of the committee of Senator Marcos with her. I do not know. They had a private meeting. Attorney Kaufman and Senator Marcos had a private meeting here in The Hague when she came for the rally. And I do not know what they discussed. And Attorney Kaufman is careful as well on what he discusses with me because there are some things, there are many parts of the defense strategy that are confidential and are privileged between the lawyer and the client. Ma'am, kumusta po pala yung inaayos ng oath-taking for mayor of your father? Is it going to happen? Hindi po ako nag-aayos ng oath-taking niya, ma'am. Inaasikaso po yon ng kanyang mga abogado sa Pilipinas. So hindi ko po alam kung anong update ng mga lawyers niya sa Pilipinas. Andito po ako para bumisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at magpakita ng suporta sa kanya. Maybe I can ask question. Nakita niyo po yung mga evidence ni Auntie Claire Castro na half of the evidence po is blanco na mga barangays that free, drugs-free daw po Philippines. Ito na yung ano ha, ipinagmayabang ni Auntie Claire Castro na drug-free na raw yung mga maraming barangay sa Pilipinas, pero yun pala natuklasan ni Eden Santos of Net25 na blanco yung mga papel. So ito ngayon, ito ngayon ang reaksyon ni VP Sara patungkol dyan. Kasi masyado daw makapal yung mga list, pero half of that is empty. Ano po masasabi niyo? Well, it's not surprising coming from the administration, no? They fabricate. It's not surprising. Hindi na po nagtaka si VP Sara kasi alam niya kung gaano kainutil itong administrasyon na ito at gaano ka weak at gaano ka irresponsable. Kaya, pahiya kayo dito. Many things and many accusations. So I would not be surprised if they fabricate data with regard to Imagine that one, ha? Kung totoo man na finabricate ito ng Malacanang, that only shows na, yan ha, kung totoo man na finabricate ito ni Auntie Claire Castro, nakakahiya. Para bang, sino ang linoloko ninyo, taong bayan? Ha? Di na ba kayo naawa sa bansang Pilipinas? Hinihalal kayo bilang presidente para gawin mo ang trabaho. Isa dyan ay yung seguridad ng mamamayang Pilipino. Especially sa issue ng kumakalat na droga sa Pilipinas. Pero ifa-fabricate ninyo para maniniwala ang taong bayan na kayo po ay nagtatrabaho? Don't you know na ito po ay delikado sa mamamayang Pilipino? Ano ang effect nito? Ang effect lang naman nito ay magkumpiyansa yung tao na wala na. Drug-free na yung ating bansa. Yung mga anak nila, hahayaan na nila na kasi we are safe now because ang administrasyong Marcos, drug-free na raw yung mga barangay-barangay. But, ingat kayo kasi natuklasan na parang blanco, parang they are trying to
project na nagtatrabaho sila dito pero wala. Nakakatakot ito sa mga kabataan kasi lumalaganap pa rin ang droga. Okay? Huwag kayong kumpiyansa kasi po maimpluwensya itong ating mga kabataan, no? Na akala natin wala na yung droga pero masyak na lang tayo na yung isa sa mga kamag-anak ninyo addict na, di ba? Yan po yung nakakatakot. The drug situation. Absent a law on fake news, kung ano yung hindi totoo, hindi truthful, and faithful to the facts, that would be fake news, yes. VP, I know we ask this all the time. Meron po bang mensahe si President Duterte sa mga kababayan niya? Kanina, masyadong mahaba kasi I'm sorry ha. Kanina, he had no message for everyone. But it was so long and somehow hindi ko na Update ito kay Tatay Digong mensahe sa taong bayan. nakuha lahat. I'm so sorry. Pero VP, to follow up on that, is our former president ever tired of us asking about his message to us? Kasi meron nagtanong, VP. No. I ask him his message every day. Pero gist ko na lang yung kanina na sinasabi niya ha. Sinabi niya, lahat ng ginawa niya ay para sa bansa. At sinabi niya, hindi lahat ng mga nakakulong, he was directing it to my son actually. Sabi niya, not all people in detention are bad. I am not here because I am a kidnapper, I am a robber, I am a holdupper, I am a thief. I am here because I did things for my country. And I do. Grabe ang nakaka-touch po yung sitwasyon ni Tatay Digong na mag-explain in front sa kanyang apo, okay? Na I'm not here na naging kriminal. Nandito po ako kasi sinalba ko ang aking bansa at ako pa ngayon ang pinagbibintangan. Masakit yun in front sa anak po ni VP Sara. Not regret going after criminals and going after people dealing in illegal drugs for my country. So yun yung gist medyo mahaba yun kanina. Pero Pwede ako magtanong tungkol kasi kaibigan mo si Amy Marcos. Kasi pala Ito na yung tanong ng isang OFW patungkol po dyan sa mga alpotera issue bakit raw na si Senator Amy ay hindi present nung time na hinuli itong si Tatay Digong, pero si Alpotera nakapasok. Halatang halata na itong nagtanong na OFW ay laging nanonood kay Maharlika. Kasi alam ko yan kasi lalabas sa newsfeed ko sa Facebook. Lalabas yung kaaway ni Maharlika doon. Binabasa ko, ito pala yung away na, pero hindi ko naiintindihan. Ito yung sagot dyan ni VP Sara. ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa dalawa ninyo. Yung nagpunta ka sa Villamor Airways, natanong ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok Tapos yung si Alpotera nakapasok. Yun lang ang tanong ko. Kasi kaibigan mo siya. Diba kung hindi ko siya- kaibigan mo siya, nandoon siya sa'yo? Wait ma'am, sandali Kasi may, Hindi ko na kasi maalala ma'am. Tingnan ko lang yung chat namin ma'am. Kung nag-ausap kami nung araw na yun. Tiningnan ngayon kasi hindi na maalala ni VP Sara. At that time, busy na si VP Sara na makontak niya ang mga authorities doon, sina Torre, yung mga tauhan ni Torre, sekretary ni Torre, kasi gusto ngang pumasok ni VP Sara doon sa Villamor Air Base. Pero hindi siya pinapapasok si VP Sara. Imagine, she is the vice president. Hindi siya papapasukin. Pangalawa,
anak ito ni Tatay Digong. Ayun, ang tanong ng isang OFW dito, nasaan si Senator Amy? Bakit hindi nagpakita? Kahit man lang nandoon sa gate, nagwala o gustong pumasok, walang Amy na nakita. Kasi I would understand bakit merong mga ganitong tanong. Kasi until now, kino-question po ang loyalty ni Senator Amy sa mga Duterte. Baka bubudulin na naman. Baka trahidorin na naman. At least prangka itong nagtanong pero ang sagot niya, kasi parang ang gusto niyang mangyari is itong si Senator Amy, walang pakialam na mahuli itong si Tatay Digong. Buti pa tong si Alpotera, may pakialam. Parang ganun ba? So ngayon, kinalkal ngayon ni BP Sara. Teka muna, tingnan ko muna yung chat namin ni Senator Amy at that day, kung ano yung kasi tinanong siya nasaan ba si Senator Amy nung time na yun. Dito, ipakita ko sa inyo yun. Dito, chinek ni VP Sara ang kanyang cellphone, chinek niya at nirecall niya kung ano ang pinag-usapan nila kay Amy para malaman natin kung nasaan si Amy at that time. Okay? Play. Marami March 11 yon, no? Okay. March 11. Hanapin ko lang, ma'am, kung meron kaming chat that day, March 11. Pero sa maalala ko lang, ma'am, wait lang. Tingnan na lang natin para hindi. Talaga, in-entertain ni VP Sara itong ganitong type of question, Ganyan siya may malasakit sa ating bayan, sa ating mga Pilipino. Lahat, all kinds of question, i-entertain niya. Sasagutin. Hinihintay. Baka na-erase. Mahaba din yung chat namin. Sandali lang. Nasa May pa tayo. Nasa May 10 pa tayo. May 7 pa tayo. May 1. So may isang buwan pa. April 12. So meaning to say, matagal niyang matagal niya in-scroll yung chat. Lagi pala silang nag-chat-chat itong si Senator Amy at si VP Sara. Ayun, ang dami. 12. April 6. Layo pa. March 11. March 11, anong nangyari? Sabi ng isang netizen, hindi pwedeng sabihin. Kasi binasa pa niya Di natin alam anong pinag-usapan nila dyan. That is very important because si BP is very trusted with Amy Marcos. Baka yan ang manggulo sa 2028. Sino kaya itong tatanong? Ewan mo sa kanya na lagi yung nanonood kay Maharlika tinanong lang niya kung ano yung gusto niyang itanong. Si VP Sara naman is game na game itong si VP Sara naman na sasagutin niya talaga. Yes, I know, Marcos is traitor. Yeah, I know. Wala kami during the ma'am. That is very important, BP.
sila? Wala, ma'am. Wala kami. Convo. Hindi mo siya natanong Actually, natanong ma'am kung, nasaan kung siya, pwede ang, kaibigan ka? nasaan siya. Hindi ko siya natanong nun, ma'am. Bakit hindi siya doon sa Billionaire Airways kung tapat siya sa iyo, tapat siya sa mga Duterte? Kasi nakipag-ariglo siya sa iyo, naging kaibigan mo na ngayon. Ma'am, Tapos wala siya sa Billionaire Airways. hindi naman ako, hindi ako spokesperson. Ako duda ako dito Kasi po, tiningnan ni VP Sara, in-scroll niya. Pag scroll niya ganun, umabot na yung March 11. May binasa siya, di ba? Kita-kita natin, may binasa siya. Pero, hindi niya sinabi. Yan ang malaking tanong. Ano ang conversation siguro ni VP Sara at ni Amy Marcos na hindi niya pwedeng sabihin? Siguro, ito, opinion ko lang ito baka may conversation sila na hindi pwedeng sabihin kasi may kinaugnayan ang conversation nila sa nag-uutos kay Tatay Digong. Di ba? Pwede. Baka, ano lang natin ito Baka tinanong ni VP Sara, bakit yung kapatid mo? Ano ba ito? Amy, ano ba itong kapatid mo? Bakit ngayon ipapahuli niya ang tatay ko? O baka gano'n, no? Mayroon silang conversation, o baka nag-away ba sila doon na hindi pwedeng sabihin ni VP Sara. Di ba? Or. Kasi prangka ito si VP Sara, Or, pwede niya yang sabihin, pero not now. Okay? Not now. Pwede niyang ni-reserve niya yan. Kaya hindi niya sinabi ang whole story at that time ng March 11 nung hinuli si Tatay Digong. Kasi may nire-reserve pa si VP Sara na later na niya isabi. No, ito alam. Ita-timing niya yan sa 2028 election. Di ba? Di pa natin alam yan. Sige, patuloy. Senator Amy Marcos. Pero, in fairness to her, ang dami nang wala doon sa Villamor Air Base, ma'am. Ang dami talaga na nagsasabi na... Tingnan nyo. Anong ginawa ni VP Sara? Parang nag-change topic siya. Parang i-generalize niya. It's not only Amy Marcos na hindi pumunta. Okay? Ang dami pong mga kaibigan, si Tatay Digong, pero hindi nagpakita ng suporta at that day. Ganon. Pero, I know. March 11, meron silang conversation ni Senator Amy, pero hindi lang siguro pwede niyang sabihin sa publiko. Para kay President Duterte sila at sumusuporta sila kay President Duterte, pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang girlfriend, Okay, tama na. Next question. Yung girlfriend, isisingit talaga ni Lola yung Alputera na yan. Talaga. Tingnan nyo, gaano ka-game si VP Sara dyan. Play. So, next question. Wait lang, ma'am, chismis. Sino ang girlfriend, Next ma'am? question. Napakinggan ko yung interview ni Manong Chavit sa Bilyonaryo na Ito naman yung issue kay Chavit Singson na sa bilyonaryo na interview ay suportado ni Chavit Singson kapag ito'y tatakbo sa 2028. Ito ang reaksyon ni VP Sara. kumalila po daw po kayo sa 2028 for support po daw po sa iyo. Dahil nagkakamusin na daw po si Alzheimer na si BBM. Well, nagpapasalamat ako kay former Governor Chavit Singson. In fact, tumatawag siya sa akin twice bago yan lumabas ang interview. Tumawag siya sa akin. Twice ko din na hindi nakatanggap yung call niya, na miss call lang siya. Tapos nung nag-message naman ako sa kanya na tatawag ako, hindi na siya nakasagot, baka busy din kasi.
So, nagpapasalamat ako sa kanyang suporta. At isa siya sa mga tao na kilala ko na maayos kausap at may prinsipyo na tao. Yan ha. Si Chavit Singson ay maayos na tao at may prinsipyong na pagkatao. Okay? Tinawagan siya ni Chavit. Hindi niya nasagot kasi busy siya. Pagkatapos na hindi na siya busy, tinext niya, tatawag ako, sir. Pero hindi na rin sumagot si Chavit Singson kasi busy rin eh. Okay? So, I know one of these days, magkausap yan. Ma'am, another question. That's 3 years from now, the presidential election. But right now, what does the VP want to do as the Vice President and once and for all address the criticisms that you've been not doing your job but just going around the world? So, ano po yung plano natin? Yes, ma'am. Very recently, we did our pasidungog, no? Doon sa pasidungog ay binigay na namin yung report namin sa taong bayan kung ano yung isang taon na nangyari sa Office of the Vice President. At binigyan din namin ng recognition yung mga partners namin for the past year sa Office of the Vice President. Since tinanggal na ng House of Representatives or ng Congress yung medical and burial assistance ng Office of the Vice President, ang naiwan na lang sa mga projects namin ay pagbabago, yung Million Learners and Trees campaign. This is a campaign for education, targeting 1 million school children by 2028 and targeting 1 million trees by 2028. And then ang next namin is ang Magnegosyo Taday namin. This is targeting women's association and LGBT groups or individuals who want to access financing for their micro or small enterprises. And then ang next is we still have our disaster operations center. Yun sila araw-araw yun nagbibigay nung tulong namin kapag merong sunog, may baha, merong evacuees dahil sa pagsabog ng bulkan or dahil sa bagyo, kung ano man yung problem doon sa area of responsibility nila. And then we also have the Libreng Sakay program. Ito yung mga buses na pinahiram sa Office of the Vice President. So, Ayan ha, Auntie Claire Castro. Makinig ka dito oh. Ha? Kainin mo lahat nito ng ginawa ng opisina ng Vice Presidente. Ang sabi mo, pasyal lang ng pasyal itong si VP Sara. Ito oh, ino-enumerate ni VP Sara ang kanilang nagawa. Mas marami pa sa nagawa ni Bongbong Marcos. Ha? Auntie Claire Castro, nga ka dito sa mga binabanggit ni VP Sara. Sobrang dami po ang nagawa ng opisina ng Vice Presidente. Kainin mo lahat itong sinabi ni VP Sara ngayon. Yang pagbibintang mo na pasyal lang ng pasyal ang Vice Presidente, ha? It really shows na ikaw ay bitter, ha? Walang magawa, kundi paninira, ha? Ito, sampal ito kay Bongbong Marcos. Vice President, mas marami pang nagawa dito sa presidente. Shame on you, Auntie Claire Castro. Shame on you. ginawa namin ay nilagay namin sila sa mga ruta na kailangan ng augmentation, transportation during high traffic hours. And then ang next namin is yung Pansarap program namin. This is the feeding program namin wherein we target. Ayan no, hindi matatapos yan. Hindi matatapos yan, Auntie Claire. Ha? Baka gusto mo mag one-on-one kayo ni VP Sara, ha? I-enumerate niya yan sa harap mo. Baka aabutin tayo ng isang buwan kung ilan yung nagawa nila, ha? School children, malnourished school children for 120 days
we do our Ayan ha, tahimik lang yan pero sobrang dami pong nagawa nila. feeding program. In fact, meron kaming quite funny story dito sa pansarap namin na project, no? Dahil after 120 days, nagkaroon kami ng beneficiary na naging obese ang kanyang weight. So nagka-problema na naman kami kasi sabi nung aming project manager, hindi pwedeng obese ang isang bata. So kailangan doon sila pumasok sa weight para sa edad nila. So yun po yung mga projects ongoing for the office of the Vice President. And dagdag doon sa mga ginagawa ng opisina namin. Sobrang dami, doon sa ha? loob ng Office of the Vice President and mga satellite offices namin, no? Siguro gaganon si Auntie Claire Castro kapag marinig niya ito. Ayoko nang marinig yan lahat. Ang dami. In Pangasinan, in Isabela, in National Capital Region, and then we have Western, Central, and Eastern Visayas. We have BARM, we have Western Mindanao, Southern Mindanao, and Caraga, and Bicol. So, yan yung mga ginagawa nila. And then para sa akin, dinadagdag namin yung mga invitations ng various associations, and then yung invitations ng Filipino communities abroad, mainly to discuss what happened to President Duterte at anong nangyari doon sa kanyang extraordinary rendition, and yung injustice ng ICC, injustice na ginagawa ng ICC, holding an 80-year-old man in detention knowing he has health problems. And then yung discuss Ang dami, parang hindi matapos eh. Ha? Auntie Claire Castro. Ang dami, oh. Parang, ito nga ha, sobrang taas yung sinabi niya kung ano ang nagawa ng Office of the Vice President. Imagine, inano pa ito ha, sinamarize pa niya ito. Ha? How much more kung hindi isamarize? Sobrang siguro taas. din namin during our Filipino community events kung ano ba yung mga gusto makita ng mga kababayan natin, lahat ng mga OFWs na nakatira or nakatrabaho abroad, dahil napakaraming best practices around the globe. Grabe, And ang then dami. finally, we discuss what is happening right now in our country. So yan yung mga ginagawa namin. Ma'am, kailan ang next visit niyo? Kita kaibigan. Wala pa akong schedule kasi medyo mahaba yung schedule ni Veronica dahil school break na niya eh. So mahaba yung kanyang time dito. Okay. But you will be here, wala lang schedule ang visit niya. Wala ako dito. Pag wala akong schedule sa bisita, wala din ako dito. Nandito lang ako pag may schedule ako sa bisita Okay. sa loob. Ma'am, I have a question. One question, ma'am. 4 times a week. Apa. Ma'am, I have a question. As an excellent hard work Ito, nakakatawa itong tanong na ito ha, ni Alvin, kasi may parang pang beauty pageant yung tanong. Ito, pakinggan. Vice President with 3 consecutive unmodified opinion from COA, what is your message to your detractors who tries to pull you down to the mud when in fact you're shining like a star? Sinabi ko na yan. Kuyawa po na ako. Of course. Para itong beauty contest, Correct. beauty queen answer, no? Grabe. No, ano lang, as I said, diba, before, when they started, sabi ko, you just try and drag me to hell, then we'll see. VP, So, yan ha. Diyan natin puputulin ang interview nila kay VP Sara ha. Pero, i-generalize ko lang yung kabuuhan nitong interview na ito. Na itong si VP Sara is very game. Kahit anong ibabato mong question, kahit sino ka pang nagtatanong sa kanya, kahit ultimo ka lang isang netizen o FW kung anong ranggo mo sa buhay, talagang sasagutin niya ni VP Sara dahil mahal niya ang tao. Yan ang tunay
na nagmamahal sa Pilipino. Hindi kagaya ng bangag, hahawak lang yung babae sa kanya doon sa yung sa fishery. Parang, huwag ba kung hawakan? Ginanon pa yung kamay. Di ba? So, dito mo talaga ma-differentiate ang two kinds of leader. Okay? Si VP Sara at itong si BBM. Okay? It really shows sino yung walang pakialam sa atin, and it really shows sino yung may malasakit. Okay? So, yun po. Lahat ng ating topics ngayon. Libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito, and subscribe na po kayo sa mga bago pa lang dito. Libre lang po ang mag-subscribe, okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas, and God save the Philippines. Bye-bye!